Alexander's POV. 2 linggo na nakakaraan mula na mahuli siya ng kanyang asawa sa Club V. Di niya rin alam bakit ba siya nagpakalasing ng ganon katindi ng gabing iyon. Siguro dahil kaarawan niya o dahil sa natuklasan niya, and yes, he already knew. Tumawag ang kaibigan niyang si Francis na kanya noong araw na yon. Francis informed him about his hidden investigation into his wife's background. Nito, noong unang labas sa investigasyong ginawa nito, walang duda na ang asawa niyang si Alexis ay isang tao lamang, na wala itong lihim na po pwedeng itago sa kanya dahil ang lahat na impormasyong nakalap nito tugma sa lahat na impormasyon patungkol kay Alexis o Vera Santiago. Ngunit sa isang iglap hindi niya matanggap na nanilang siya ng tuso niyang asawa, na kaya pala biglang nagbago ang pakikitungo na inaakala niyang asawa niya at kasama niya dahil ibang tao na pala ang kaharap niya. Ibang tao na ang kasama niya halos 6 na buwan, na ganoon lang siya kadaling na paglaruan ng kamba na Santiago. And yes, Alexis has a twin sister named Vera, at ang inaakala niyang asawa niya ay ang kopya at nagpapanggap pa rin itong kambal na si Vera. Peste! Nakuyom niya ang kanyang palad nang muling sumagi sa isip niya ang pagpapanggap ng kakambal ni Alexis sa kanya. Willing pa naman sana siya magbago para dito dahil ang akala niya, asawa niya ito. Naakala niya nagbago na rin ang kanyang asawa at tinanggap na siya nito. Handa rin siyang makalimutan ang kasalang nagawa nito at tanggapin to ng buo, pero nagpatong-patong ng kasalanan sa kanya ngayon. Alexander? Bumaling siya sa kung saan nagmula ang boses na tumawag sa pangalan niya. I am going home. Napangisi na lang siya na mapakla at sumimsim ng alak sa hawak niyang kopita. Di pa rin talaga siya makapaniwala na nanilang siya ng kambal ni Alexis. Kung paano siya nitong napaniwala na ito ang kanyang asawa, samantalang ito't halos hindi nga pala makabasag pinggan ang tunay na Alexis, na hindi nga kayang salubungin nito ang mga titig niya. Bakit? Baliwalang tanong niya bago binaba ang hawak niyang kopita sa lamesa. Hindi mo na ba ako kayang pakisamahan ngayon? Akala ko ba? Napangisi siya. Mahal mo ko. Kasinungalingan. Aminado siya sa loob ng halos 6 na buwan. Napalapit siya kay Vera kahit papaano. No, slash that. Talagang napalapit siya rito. He was her first. Umilap ang mga mata ni Alexis. Halatang iniiwasan siya. Ang totoo niyan, may inaayos kasi ako at hindi mo yun kayang ayusin. Dito sa pamamahay ko? Putol niya rito. Huwag mo akong pagtaasan ng boses. Sisigawan ko ang lahat ng gusto kong sigawan dahil pamamahay ko to. And if you think manuloko mo ulit, then be my guest. Nilapitan niya to at saka mariing kinabig papalapit sa kanya. Maganda bang paglaruan ako, Alexis? Nasatisfied naman ba kayo sa ginawa niyo ng kambal mo sa akin? Nanlaki ang mata ni Alexis habang nakatitig sa kanya. Hindi yata inaasahan nito na alam niya na ang totoo. Oh my poor wife. Alam ko ang sekreto ninyo. Nilindang niyo ko, pero may napala ka ba? Alam mo ba kung ilang beses kong naangkin ang kambal mo? Kung paano niyo isigaw ang pangalan ko dahil sa kaligayahan. How she begged me for more, and how she said I love you to me? Sunod-sunod niyang tanong dito. Dahil sa panloloko mo, nadamay pa ang kapatid mo. Sa'yo. You're hurting me. Napangawi si Alexis ng bahagya dahil sa mariin niyang pagkakahawak dito. Kaya naman tinulak niya ang kanyang silya papalayo kay Alexis. Okay, Mr. Gafford. Matagal kong pinag-isipan to pero ngayon narito na rin naman tayo. Gusto ko mag-file ng divorce? Kumunot ang noon niya. Ito pa talaga ang may gana mag-file ng divorce sa kabila ng mga kasalanang nagawa nito? Ibibigay ko na sa iyong Santiago Tech at ibibenta rin ang lahat ng shares na meron pa kami roon. Pero ang kapalit noon ay ang kalayaan ko. Wala na ang daddy. Hindi na rin namin kayang asikasuin pa ang kumpanya. Baka nakakalimutan mo. Kasama ka sa binili ko at matagal na akong bayad sa inyo. Putol niya sa sasabihin pa ni Alexis. Sa katunayan yan, kayo pa ang may atraso sa akin. Kaya naman wala kang karapatang magdemand sa akin ng kung ano-ano ngayon. Malamig niyang sagot dito. Kaya nga ibibigay ko na sa iyong kumpanya para matapos na. Nanlilisik ang mga mata ni Alexis habang namumula ang mukha, nakatitig sa kanya. Sa itsurang to ni Alexis ngayon ay hindi mapagkakaila. Iisa lang si Vera at si Alexis dahil halos magkamukha sila, lalo na paggalit. Pero ngayon unti-unti niyang nakikita ang pagkakaiba ng dalawa. I have a better offer to make. What? Pagpuputol ni Alexis sa kanya na ikinangising niya. Papayagan kita sa divorce in exchange. Ibigay mo sa akin ang kambal mo. Tingnan natin ngayon kung nasan ang tapang ng mga Santiago. Sandali tong natigilan. Ngunit na makabawi kaagad siyang inangilan. Nababaliw ka na, Alexander. The conversation is over.
Anyway, pinaalam ko lang naman sa'yo na uuwi ako sa amin ngayon. Akmang tatalikuran na siya ni Alexis nang muli niya itong tawagan na siyang nagpahinto naman dito. Ano na naman ba? Ano pa bang birthday ni mama ngayon? Care to show yourself? Aniya pero inismiran lamang siya nito at nagpatuloy na. Nasapo niya ang kanyang sentido at parang bang nahahapong muling naupo sa kinaupuan niya kanina. Vera's POV. Hey, you! Kagad na nagtalakbong si Vera ng kumot na makarinig na naman ng isa pang pang-iistorbo sa pagpapahinga niya. Ano? Wala ka na bang balak umalis dyan sa kinigan mo? You are getting fat and ugly. Ana makulit na boses na alam niya naman kung kanino. Tinanggal niyang kumot na nakatalakbong sa kanya at saka umupo sa kama. Iningusan niya rin si Adam na nangungulit na naman sa kanya. Nakakabwisit ka, alam mo ba yon? Sorry to say this but no. Ang gwapo ko para kabisita ng kusino. Gusto niyang pisirin ang mukha nito pero nagpigil siya. My goodness, Vera. Daig mo pa nakagamit daw sa pangitim ng mata. Aba, usong move on. Marahan pa nitong hinawakan ng kanyang pisngi at sinipat-sipat para titigan siya. Napalabi siya at bale walang yumuko na lamang. Kumain ka na? Tanong nito na inilingan niya lamang. Balak mo na bang dumiretso sa langit talaga? Sayang ang ganda ko pag kiniliti ko ang buhay ko nang dahil lang sa peste mong kapatid. Tsaka wala akong ganang kumain. Kanina pa masama ang pakiramdam ko. Sagot niya naman. Tumayo si Adam. Hinila siya pababa sa kama. Go! Maligo ka na. Bahagya siya nitong tinulak papunta sa banyo. Birthday ni mama ngayon, mukhang wala kang balak pumunta. Ang kambal mo kaya ikaw na lang munang proxy. Hindi ka pwedeng tumanggi. Magtatampo si mama. O bakit? Ako bang asawa? Inirapan niya ito. Paano kung ayoko ring pumunta? At wala rin talaga akong balak na pumunta. Wala talaga siyang gana ngayong araw na to dahil masama ang pakiramdam niya. Kanina pa rin siya dumuduwal ng mas lalo nagpapatindi ng panghihina niya. Halika na, Vera, sumama ka na. Pagpipilit nito sa kanya. Isa pa, wala namang masyadong bisita. Family and friends lang. Wala akong date. Matitiis mo ba ang gwapong tulad ko na nagmumukmok sa sulok ng mansyon habang ang iba'y nagsasaya? Mga lingali niya ng sapukin ng bugok dahil nagpaawa pa talaga. Ganon pa man, dumiretso na rin siya sa banyo at naligo. Di niya kayang tanggihan si Adam dahil sa panahong lugmok na lugmok siya, pinupuntahan siya ni Adam. Lagi rin tong may pasalubong sa tuwing dinadalaw siya nito. At higit sa lahat, ginawan siya ng dating app ng bugok na yun. Kaya kailangan niya raw mag-move on. Marami raw gwapo, mayaman at boyfriend material siya makikilala sa dating app na in-install nito sa cellphone niya. Ilang linggo na rin naman siyang nagmumukmok sa kwarto niya. Siguro nga ito na ang tamang oras para huminga naman siya. Sa kabilang banda. See? E di lumitaw ang tunay mong itsura? Ani Adam na inirapan niya lamang. Wala siyang pakialam sa pambobola nito sa kanya dahil alam niya naman sa sarili niya na maganda siya. Kung hindi ka pipilitin at di pa magmamakaawa sa'yo, hindi ka pakikilos, abaning, move on din. Dugtong pa nito na nagsimulang magpainit ng dugo niya. Pwede ba? Tama na. Nagpapantig ng tenga ko sa'yo eh. Bagya niyang itinulak. Ang makapesa siya sa salamin, si Adam. Kahit si Alexis walang ibang ginawa kundi ang sermonan ako. Tapos, eto ka, putak ng putak, daig pang sirang plaka. Umupo siya sa maliit na upuan na nakaharap sa vanity mirror. Di siya sanay ng walang makeup, lalo na kung may okasyon. Kaya naman sinimulan niya ng magpahatid ng kung ano-anong kolorete sa kanyang muka na matapos na ang kalituhan ni Adam at pangulit nito sa kanya. Why do girls like makeup or something? Kunot ang noong tanong sa kanya ni Adam habang nakatingin to sa kanyang replika mula sa salamin. Na mag-angat siya ng mukha upang tignan ito, nagtama ang kanilang paningin. Katulad ng bakit ang mga lalaki gustong-gusto na makipagsalo. Balik tanong naman niya dito na tangi silang naman ang naging sagot. Nang sa tingin niya ay okay ng itsura niya, nagpahid na lang siya ng pulang lipstick bago tumayo at tumarap kay Adam. Naroon din ba 1,000 isang siramong kapatid? Nakataas ang isang kilay na tanong niya rito. Grabe ka naman kay Alexander, parang di mo Ang tanong ko ang sagutin mo, hindi yung kung ano-anong sinasabi mo. Pagpuputol niya rito. Napailing na lamang si Adam bago sinapo ng sarili nitong noo. Para bang naubos ang energy nito nang dahil sa kasutilan niya. I don't know, but maybe yes? Nginitian ka siya nito na nakakaloko. But don't worry, for sure naman di niya alam na ikaw ang pupunta. Isa pa hindi naman sa may birthday. Affected ka pa rin ba? Buisit na lalaki? O si Zero?
Ganoon pa man, todo tanggi pa rin naman ang peg niya. Of course not. Ba't naman ako maapektuhan sa bugok na yon? Tinaasan niya to ng kilay bago umikot sa harapan nito. Anyway, maganda na ba ako? Nakangiti pang tanong niya. Nitong mga nakarang araw, kakaiba ang pakiramdam niya. Para bang madali siyang mainis at nag-crave siya sa mga papuri. Kahit marami siyang gustong gawin at abalahin ang kanyang sarili, inaatake siya ng katamaran. Maganda ka naman kahit wala kang make-up. Mas maganda kaysa asawa mo? Muli niya itong tinaasan ng kilay. Tingnan natin kung makasagot pang loko. Ayusin niya lang at baka mabigwasan niyang sikmura nito. Natigilan naman si Adam at di agad nakapagsalita. Pero ilang sandali pa yung umitito ng bahagya bago tumingin sa kanya. Pareho kayo maganda, but my Jessica is different? Yumuko ito bago nagsalita na halos pabulong na lamang. And she's very special. At ako hindi? Bakit naman iniwan mo ako sa party ng mama mo pag nakakakita ka ng ibang babae? Lumapit siya kay Adam at bahagyang pinagpagan ang kwero ng tukso din ito. Anyway, gwapo ka rin naman ngayon. Malamang na maraming girls na magkakandara pa sa'yo mamaya. And I hope, this time, magiging masaya ka naman. Genuinely happy. Giit niya pa. Thank you. Matapos silang magpurian at maglokohan, pumunta na nga sila sa mansyon ng mga Gafford. Ito ang unang beses na tutungtong siya sa family house ng mga ito, kaya naman may konting kaba siyang nararamdaman sa dibdib niya. Alexander's POV. Natigilan sa pakikipag-usap si Alexander sa kaibigan niyang si Francis nang bigla itong may tinuro sa kanya. Pero dahil wala siya sa mood ngayong gabi, ito hindi niya na pinagkabalang tignan pa ang itinuturo nito. Malamang naman babae lang yon. Look, sa pagkakataong yon, siniko na niya si Francis bago muling tinuro ang kung sino mang itinuturo nito. Nang babaling siya sa bandang likuran niya, kung saan may tinuturo si Francis, ang kuya niyang si Adam lang naman ang naroon. Walang buhay na muli niyang hinarap si Francis. What? Ano bang problema? Muli naman tungumuso na para bang may tinuturo sa bandang likuran niya. Akala ko ba, hindi pupunta ang asawa mo? Tsaka bakit magkasama sila ng kuya mong si Adam ngayon? Nagbago na yata ang panlasa ng kapatid mo ah. Kunot noong lumingon siya sa bandang likuran niya at sinundan ang inunguso sa kanya ni Francis. Sandali siyang natulala. Kumabog ng mabilis ang puso niya. Para bang may kung anong init na humahaplos doon na mapagsino ang tinutukoy ni Francis. His heart raced when his eyes settled on a beautiful familiar face, and no, that is not his wife. Hindi bumibilis ang tibok ng puso niya sa kanyang asawa. Hindi na mamawi sa mga palad niya at hindi rin natutulala kapag nakikita niya ito. Hindi ganoon ang epekto ni Alexis sa kanya. She is not my wife. Sagutin mo ko, peste ka. Pukaw sa kanya ni Francis na nagpabalik sa kanyang diwa. Bakit kasama ni Adam ang asawa mo at mukha silang masaya? May something ba sa kanila? Come on man, I'm going here to chismis. Sunod-sunod pa nitong tanong sa kanya. Kung di niya lang kaibigan si Francis, baka inumpog niya na ito at binasag ang panga. But looking at his brother and Vera, he felt like punching someone. Iniwas niya ang tingin sa dalawa at saka nagtungo sa bar counter ng mansyon nila. Ngayon ang 56th birthday ng mama niya, kaya naman ang mansyon nilang dati tahimik na napakaingay. Maraming taong karamihan mga business partners ng daddy niya. Hindi niya na pinansin pa ang pagtawag sa kanya ni Francis at nagtuloy-tuloy na. Pagkarating sa counter, kaagad niyang tinawag ang bartender. Mojito please. Aniya sa bartender na kaagad namang tumalima. At binigay kaagad ang hinihingi niya. Isang lagok na lamang iyon at pabagsak na nilapag ng walang laman na shot glass. Napangwi siya nang umagod ang init ng alak sa lalamunan niya. Pero kailangan na yon. Mas mainam nang ang hagod ng alak ang mararamdaman niya kaysa unti-unting galit na nabubuhay sa puso niya. Another shot please. Muli niyang utos sa bartender at ekspertong pinadulas ang shot glass papunta sa gawin nito. Nang muli siyang bigyan ng bartender na isa pang shot ng mojito, sinimsim niya na lamang iyon. Bago bumaling sa gawin ni na Adam at Vera. Alam niyang si Vera ang kasama ni Adam at hindi ang asawa niya na si Alexis. Bakit? Dahil hindi naman close si Adam sa asawa niyang si Alexis, tulad ng kung paano tumakitungo kay Vera. Habang nakatitig siya kay Vera mula sa kinatatayuan, hindi niya mapigilan na humanga rito. Suot ang kulay itim na bodycon dress na bahagyang kumikinang sa tuwing matatamaan ng liwanag ay angat na angat ito sa ibang naririto para sa karawan ng mama niya. Oh my, I admit,
She is beautiful? Bulong niya sa kanyang sarili. Nagtagis ang panga niya na makitang lumapit si Adam kay Vera at bumulong. Ngunit maya-maya iniwan na ang kapatid niya, si Vera, at nagtungo sa kung saan. Saka pa lang siya nakahinga ng maluwag at napapantasikohan sa sarili. Because without thinking, he walked towards Vera. He cannot stop himself anymore, but he doesn't want to stop himself either. Nababaliw na ako. Vera's POV. Sandali lang, may kakausapin lang ako. Bulong ni Adam kay Vera bago to nginitian. Kumain ka na, wag mo na akong hintayin. I'll be back later. Pinanlakihan niya to ng mata. Peste ka talaga. Isasama mo ako rito tapos iiwan mo ako? Sabi ko na nga ba buwisit ka talaga? Inirapan niya ako at saka humalukip-kip. Wala naman siyang magawa dahil mukhang importante ang kakausapin nito. Ang dami kasing businessman ang narito rin. Nginitian lang siya ni Adam at saka mariing kinarot ang kanyang pisngi. Ikaw ba? Alam ko namang kayang-kaya mo ng sarili mo kahit wala ako eh. Isa pa, babalik din naman ako kaagad. Pabiro niya tong inambahan ng suntok tsaka ito tinaboy. Sige na, lumayas ka na. Nakakasawa na rin naman ang pagmumukha mo. Hahanap ako ng mas gwapo? Tinawanan lang siya ni Adam at naglakad na papalayo. Siya naman nilibot ang tingin sa loob ng mansol at nakahinga ng maluwag na mapansing walang tao sa balkonahe. Doon na lang siya tatambay. Mabuti doon at medyo malayo sa ingay at mga bisita. Pwede nga siya ron. Siguro naman walang magtatangkang lumapit sa kanya roon dahil abala ang lahat sa party. Di niya alam kung ba't bigla siya nakaramdam ng pagkaawa sa sarili. Hindi naman siya ganito dati. Tipong kahit wala siyang kasama ay kaya niya namang pumarty mag-isa. Pero ngayon parang nawawala na siya ng gana. Kaya naman na siyang nagtungo sa balkonahe at nagmuni-muni. Napabuntong hininga na lamang siya na mapatingin sa kalangitan. Kakunti kasi ang bituin na nakikita niya doon ngayon. Yun pa naman ang comfort niya lalo na kapag may bumabagabag sa kanya. Di tulad dati na para bang glitters na nagsabog ang mga yan sa gabi. But then she felt calm and relaxed. You left something in my house? Kagad bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig niyang pamilyar na boses na yon. Alexander? Halos babulong niyang sabi. Anong ginagawa ng bugok na to rito? OMG, bahay nga pala nila to. Bakit ba siya pumayag na iwan siya ni Adam? Napabuntong hininga siya at pilit pinapakalma ang kanyang sarili bago bumaling sa pinanggalingan ng boses ni Alexander. Mas lalo yatang bumilis ang tibok ng puso niya nang bumungad na sa kanya ang mukha nito. Nakatayo ito isang dipa ang layo mula sa kanya. Ni hindi niya man lang namalayan na sa likuran niya na pala ito. Pero kailan pa? Kailan pa kaya ito sa likod niya? Pinamewangan niya ito. Hey! Bahagya niyang binasa ang kanyang nanuyong labi, tsaka ito hinarap. What are you? She cleared her throat. Ini nga pala sila okay ng 1,100 sira na to. Anong kailangan mo? Tanong niya. Pilit kinakalmang sarili. Peste. Bakit ba kasi sa dinami-rami ng pwedeng puntahan, dito pa sa balkonahe naisip niya? Isa pa, ano bang ginagawa ni Alexander sa lugar kung saan siya ang nauna? Bakit hindi ito kasama ang kakambal niya? At nasan ba ang bruhang si Alexis? Ang daming gumugulo sa isipan niya at ang daming tanong ang di niya masagot nang siya lang. Pero teka, may ideya ba to kung sinong kaharap nito? May nakalimutan kang dalhin nung umalis ka. Naglakad si Alexander papalapit sa kanya, ngunit huminto rin ang halos isang ruler na lang ang pagitan nila. Hindi to sa akin. Alito at saka may kinuha mula sa bulsa nito. It's stud earrings. Ang kapareho ng kwintas na binili niya para kay Alexander. Kung nakita nito ang earrings na yon, malamang nakita rin nito ang kwintas dahil magkasama sa paper bag ang mga yon na naiwan niya sa closet nito. Napaawang ang labi niya, tsaka napahawak sa magkabila niyang tenga. Bakit ba nawala sa isip niya ang hikaw na yon na binili niya kasama si Adam? Pero bakit ito binabalik ang hikaw na yon sa kanya at di kay Alexis gayong kasama naman nito ang kambal niya? Hindi kaya dumukwang to at walang pakialam na kinabit sa tenga niyang hikaw? There! Pigil niya ang paghinga na para bang sinusuot nitong hikaw sa tenga niya. Ganon pa man, amoy na amoy niya mabango nitong hininga na may halong alak. Para tuloy gusto niyang iyakap ang mga braso niya sa balikat nito at hagkan nito ng kaninang pareho silang di makahinga. Naparanok siya. OMG! Ano ba ang pupasok sa isip niya? Bakit bigla-bigla'y gusto niyang hagkan ng lalaking to? Ang lalaking naging dahilan kung bakit sirang-sira ng pesting puso niya. Goodness!
Kailangan niyang dumistansya kay Alexander at baka hindi na siya makapagpigil pa. Kakaiba ang epekto nito sa puso, isip at katawan niya. Baka mapahiya lang siya tuloy ng mabaliw ng dahil dito. Tinignan siya ni Alexander bago hinawi ang buhok niya at inipit sa kanyang tenga. Beautiful. Bakit mo binabalik sa akin to? You said it's yours. Putol ni Alexander sa nais pa niyang sabihin. At alam kong sa'yo yan. Ni minsan di ko pa nakita nagsuot ng hikaw si... Umawang ang labi niya at napatitig kay Alexander. OMG, alam niya na? Si Alexis. Pagtatapos nito, ni minsan di ko pa nakitang... Nung umalis ka sa bahay, siya namang pag-alis ni Alexis. Hindi pala. Nung kaarawan ko'y pumanta ang kambal mong si Alexis sa opisina ko. Nakakatawang isipin, excited pa ako na sabihin ng sekretary kong nasa labas ang asawa ko. But the moment she entered my office, I knew that she was not you. Nanlalaki ang matang sinilubong niya ang titig nito. You knew? Na hindi ikaw si Alexis? Yes. Saglit na nang hinang kanilang mga mata bago sila tuluyang yumuko. Di niya pala kayang salubungin na matagal ang mga titig nito sa kanya. Sorry, Alexander. I lied. Bakit? Hawak na nito ngayon ang mukha niya at saka maingat na tinaas upang muling mapatitig dito. Bakit ka nagpanggap na si Alexis? Gusto ko malaman kung anong rason mo. Was it to fool me? To make fun of me? Or to play with my heart and mind? Sunod-sunod pa nitong tanong sa mababang tono. Hindi galit pero tila kay lamig sa kanyang pandinig. Kirinig niya ang kanyang mukha upang maiwasan ang titig nito. Sorry, Alexander, but I can't answer that. Sa pagkakataong yon, kumunot ang makakapal nitong kilay bago bahagyang lumayo sa kanya. And why? Is it hard for you to answer my questions? Napakasimple lang tanong ko ah. Bakit di mo masagot? Lumapit to sa railing ng balkonahe at saka namulsa. Hindi rin kayang sagutin ng kambal mo mga katanungan ko. Daig ko pang kumakausap sa tuod dahil nakatayo lang siya sa gilid habang ang lalaki ang mga matang nakatingin sa akin. Hindi alam ni Vera kung ano bang una niyang mararamdaman. Kung ano bang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Ang awa niya para sa kapatid o ang umuusbong niyang damdamin kay Alexander na dapat niyang sikilin. Bumuntong hininga siya at hinamig ang sarili. Mauna na ako sa iyo. Manghahakbang na siya paalis nang pigilan siya ni Alexander sa braso. Hindi niya to hinarap at nanatiling nakatalikod dito hanggang sa naramdaman niya na lang yumakap ng braso nito sa bewang niya. Her eyes widened. She can feel her heartbeat beating faster. Alexander? Kagad siya nitong kinapit, paharap dito. And in an instant, nakalapat na ang labi nito sa labi niya at agad nagising ang katawan niya mula sa pagkakahagpos nito. OMG! Sa kabiglaan na niyakap niya mga braso niya sa balikat nito. Naging dahilan naman yon ni Alexander upang paralimin pa ang pinagsaluhan nilang dalawa. Alexander? Habol ang hiningang nagpaubaya siya rito. Mas sumigpit ang pagkakahagpos ni Alexander sa bewang niya. Alexander! Impit niyang sabi nang tigilan nito ang paghagkan sa kanya. Gusto mo ang buhay ko, guluhin. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Di na ako sigurado pa sa mga ginagawa ko. Hindi naman ako ganito dati ah. Bulong niya. Anong ibig mong give me back my peace of mind? Halos pabulong pa rin sabi ni Alexander bago dinikit ang noon nito sa noon niya. Habang yakap-yakap pa rin siya. Dahil kung hindi mo naman kayang ibalik yon, hindi kita hahayang umalis. Napakurap-kurap siya. Hindi makapaniwala ang mga narinig niya mula rito. What the? How would I do that? Problema mo na yon. Matapos yon, tinilikuran na siya ni Alexander. Napapangising umiling siya bago kumuha ng alak na iniaabot ng waiter sa kanya. Tumaas ang sulok ng labi niya at saka inisang lagok ang alak sa kupitang hawak niya. Then, good luck with that, Mr. Alexander Gafford. Usal niya sa kanyang sarili. Peace of mind pala ha? Samantalang hindi peace of mind niya ang nawala simula nang pumasok siya sa kapestiyang sinimulan niya at ng kambal niya. Okay naman sana nung di pa siya nahuhulog sa bugok na Alexander ngayon. Wala na siyang pakialam sa kung ano man ang gagawin ng lalaking yun sa buhay nito. Umuwi o hindi, hindi niya na problema. Kaya lang, ang sira ko eh. Tapos, sira ka rin? Halos pasigaw niyang sabi sa kawalan. Habang nakaharap sa madilim na parte ng balkonahe, baka kasi nagpadala ko sa'yo. Bakit nga ba kasi? Kaagad siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses na yon. Hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito dahil nakatalikod to sa liwanag.
Lumapit to sa kanya at inabutan siya ng wine na kagad naman niyang kinuha. Kailangan niya yun upang kahit papaano mamanhid ang peste niyang puso, na baka sa pamamagitan ng alak mabura sa isip niya ang Alexander Gafford na yon. I'm Raven. Anito bago tumikim. Sorry, hindi ko sinasadyang marinig ka. Nagulat nga ako eh. Uso pa lang ngayon nagsasalita na mag-isa? Are you invited here? Baliwalang tanong ko. Di siya interesado sa mga pinagsasabi nito sa kanya at baka mabisit lamang siya. Kilala mo ba ang may birthday? Actually, business partner ko ang mga Gafford. Mula sa ama hanggang sa mga baliw niyang anak. Sagot ng lalaki sabay inom sa hawak nitong wine glass. May kasama ka? Wala naman sigurong susugod sa akin para sapakin ako, no? Sunod-sunod pa nitong tanong. I'm with Adam. He is my friend. Hindi ko lang alam kung nasa ng lalaking yon. Napipikon namang sagot niya na maalala si Adam na baliwalang iniwan siya. Humanda talaga sa kanyang lalaking yon pag nakita niya.